Samantala, sa bahagi naman ng pangkat ng mga Okami, matapos ang masayang pamamaalam sa grupo ni Lino, ay tumawid na sila patungo sa kabilang bahagi ng portal, kung saan iyon na ang kanilang pamayanan. Noong sumara na ang portal, ay nagpalinga-linga si Kai sa paligid. Nakita niyang wasak lahat ng mga kubo. May mga mumunting tolda na lang na nakatayo sa mga gilid ng puno. Dali-daling tumakbo si Kai papunta sa pinakamalapit na tolda sa kanya at naabutan ng isang matandang babae na umuubo ng malubha at mukhang malala ang karamdaman nito. "Nanay Sita, ano nangyari rito? Bakit wasak ang mga kubo natin? Nasaan si Lolo Takeda?" "Kai, ikaw pala. Mabuti at nakabalik ka na. Sinalakay ng mga gabunan ang pamayanan natin noong isang gabi. Kinuha nila lahat ng mga kababaihan, kasama na si lolo mo. Gagawin raw nilang palahian ang mga kababaihang Okami para makalika ng mas malakas na uri ng mga aswang. Halong dugong gabunan at Okami. Mangyayari ang ritual sa 3 araw. Pagsikat ng pulang buwan, lahat naman ng natirang kalalakihan rito ay pinagpapatay nila. Lumaban naman kaming lahat ng narito, pero masyado silang malalakas. Idagdag pa na karamihan sa mga kalalakihan natin na magaling lumaban ay kasama mong umalis. Kaya wala kaming naging laban sa mga gabunan. Halos wala na kami sa 10 na natira. Mga matatandang babae na hindi na kayang magluwal lang sanggol at hindi na rin makakalaban ang mga naiwan." Galit na galit si Kai sa narinig. Nilapitan niya si Yoyong. "Yung, kailangan na natin iligtas sa mga kababaihan ng pamayanan natin, pati na si Lolo." "Oo, alam ko yun, Kai. Pero paano? Nakausap ko si Nanay Tersing. Hindi bababa sa 50 ang malalakas na kalalakihan ng mga gabunan. Nasa itaas pa ng 2 bundok ang kanilang pamayanan. Kung pupunta tayo roon ng tayo lang, edi parang pagpapakamatay lang din iyon. Bago tayo makarating roon ay ubos na ang lakas natin. Idagdag pa na nasa disadvantage point tayo dahil nasa ibaba tayo manggagaling. Tapos sila ay nasa itaas. Tapos tayo naman ay may mga bugbog mula sa mahabang labanan sa binaiktikan at wala pa tayong maayos na pahinga. Kaya pag-isipan mong mabuti ang hakbang na gagawin mo. Ikaw ang pinuno namin, kaya kahit pasabihin mong magpakamatay tayong lahat, ay susundin ka pa rin namin. Pero ang tanong, maililigtas ba natin ang ating pamayanan kapag ginawa natin iyon? Ang suwestyon ko lang ay humingi ka ng tulong kina Lino o kina Magnus. Kahit sino sa kanila na maaaring makatulong sa laban nating ito. May paraan ka naman siguro para makahingi ng tulong sa kanila." "Okay, sige Yung. Pag-iisipan ko yung mabuti." Sagot naman ni Kai at naglakad papabalik sa dating pwesto ng kubo ng kanyang lolo na malapit sa may pangpang. Hindi niya alam kung ano ang unang gagawin, lalo at sa tuwing may problema ang kanilang pamayanan ay itatanong niya lang sa kanyang lolo ang gagawin at kung ano ang sasabihin noon ay iyon na lang ang kanya susundin. Pero ngayon na wala ang kanyang lolo, ay tila binabasag ng mga problema ang kanyang ulo sa pag-iisip kung ano ang gagawin. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya habang nakasandal lang sa isang bato. Kinabukasan ay nagulat pa si Kai noong may tumapik sa kanya. "Kai, dito ka natulog?" "Ah, oo eh. Wala naman tayong bahay na matutulugan." "Meron na. Buong magdamag kami nagtrabaho para makagawa ng pansamantalang mapagpapahingahan. Ginamot na rin namin ang mga sugatang matatanda rito. Inayos na namin ang kubo ni lolo mo. Doon ka na magpahinga. Ngayon pa lang din kami magpapahinga eh. Papadala na lang kita roon ng makakain." "Salamat, Yoyong. Nahihirapan lang ako sa pag-iisip
kung ano ang tama nating gawin para mailigtas sa mga kasamahan natin, pati na si Lolo. Magpahinga ka na muna at saka na natin isipin yun. May 2 araw pa tayo bago ang ritual ng pagpapalahi. Kaya hindi pa nila gagalawin ang mga kababaihan natin doon. Oo, sige yung, salamat. Sagot pa ni Kai. Lumipas ang 2 araw na pagdesisyonan na ni Kai ang gagawin. Naisip niyang humingi na ng tulong kay Clea. Baka meron itong maibibigay na mas magandang suhestyon. Iginuhit niya sa malapad na bato ang mga simbolong itinuro sa kanya ni Clea. At noong mabuo na iyon, ay sa kanya hiniwaan ang sariling kamay at inilapat roon ang palad na malakas ang pagdurugo. Makalipas ang ilang sandali ay naroon na sa harapan niya si Clea. Kai, anong problema? Bakit mo ako tinawag? Tsaka, ang laki ng hiwa ng kamay mo ah. Ang sabi ko, patakan mo lang ng dugo kahit 3 patak lang. Hindi ko sinabing lagyan mo ng isang tabo na dugo ang bato. Manghihina ka niyan eh. Wika ni Clea, sabay hinawakan ang kamay ni Kai. Bigla na iyong nagliwanag at naghilom ang sugat. Uy, Clea, salamat sa paggamot sa sugat ko ah. Clea, nilusob ng mga gaburan ang pamayanan namin. 1 araw bago kami umuwi rito. Masyadong malakas ang pwersa nila. Dinukot rin nila ang mga kababaihan namin rito, pati na si Lolo. Maaari ko bang mahingi ang tulong ni Lino? Naku Kai, paumanhin. Wala si Lino ngayon sa San Sebastian. Naroon siya sa Bohol. May malaking problema roon ang mga tao dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kabataan. At hiningi roon ang tulong ni Lino. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan sila roon. Pero sa tingin ko, patutulungan ka pa rin namin. Dadalhin ko si Ringo, Ron at Rene. Kailan mo ba gustong sumalakay sa kuta ng mga dumukot sa mga kalahi mo? Mamayang gabi sana, Clea. Dahil mamayang hating gabi, ang pagsikat ng pulang buwan. Mamayang gabi gagawin ang ritual ng pagpapalahi. Kaya kailangan silang mapigilan. Malayo rito ang lugar nila. Sa 2 bundok pa at mataas. Sa pagpunta pa lang roon ay mauubos na ang lakas namin. Lalo at mataas ang bahaging iyon. Magiging tiyak lang din ang kapahamakan namin kung pupunta kami roon, tapos pagkarating roon ay sobrang pagod na kami. Idagdag pa na malalakas na uri sila ng aswang, mga gabunan. Huwag kang mag-alala Kai, may solusyon na ako dyan sa problema mo. Gagawa ko ng portal patungo sa lugar ng mga kalaban para hindi na kayo tatakbo papunta roon. Walang magiging bawas sa lakas nyo. Sige, aalis muna ako. Babalik ako rito paglubog ng araw. Papasyalan ko na rin muna ang lugar na sinasabi mo para alamin kung anong gagawin natin pagkarating roon at kung saan pipwesto. Salamat Clea ha, at tutulungan mo kami. Oo naman. Alam ko kung gaano kalaki ang naitulong nyo sa mga misyon ni Lino. Kaya kahit wala siya, ay handa akong tumulong sa inyo. Lalo at alam ko na kung narito si Lino, ay iyon rin ang gagawin niya. Salamat talaga Clea. Sagot pa ni Kai at agad na ring nawala si Clea. Pinuntahan ni Clea ang pamayanan ng mga gabunan sa tuktok ng 2 bundok. Matapos niya makita ang paligid ay agad na rin siyang umalis. Wala naman siyang ibang nakita sa paligid maliban sa mga bantay. Ayaw niya ring basta-basta pumasok sa bulwagan at mga bahay na naroon dahil baka may patibong na nakalagay para sa mga elemental na katulad niya. Delikado iyon. Agad nang umalis si Clea at bumalik ng San Sebastian. Kinausap niya ang mga kasama sa puno ng balete upang ipaalam ang balak niyang pagtulong sa mga okami. Walang pagdadalawang isip naman ang 2 tikbalang at 1 kapre na tutulong rin. Matapos noon ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Doming. Habang nakatayo siya sa unahan ay nakita niyang lumabas ng gate si Lolo Ino. Marahil ay naramdaman nito ang kanyang presensya. Clea, narito ka. Bakit? May kailangan ka ba? Oo, kaibigang Ino. Kailangan ko makausap si Rosalia. May ihihingi ako ng tulong. Sige, ipapatawag ko saglit lang. Sagot ni Lolo Ino
at inutusan ang batang si Buboy na tawagin si Rosalia. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na si Rosalia kasama si Roulette. "Oh, Clea, narito ka. Bakit? May problema ba?" "Rosalia, galing ako sa pamayanan ng mga Okami. Kailangan nila ang tulong ni Lino. Pero dahil sa wala si Lino, naisip kong tayo na ang tumulong sa kanila." "Ha? Bakit? Ano bang nangyari sa kanila?" "Nilusob ng pangkat ng mga gabunan ang kanilang pamayanan. Pinagpapatay ang karamihan, maliban sa mga babae. Binihag ang mga babae na may kakayahang magdala ng bata sa sinapupunan. Kasama na rin sa mga binihag ang lolo ni Kai na si Takeda. Nangyari ito noong bago makauwi si Kai mula sa Vilictican City. Kaya kaunti ang kalalakihan noon na naiwan na magtatanggol sa pamayanan. Madaling nagapi ang buong pamayanan, lalo at malakas na uri ng aswang ang mga gabunan at sanay sila sa pakipaglaban kapag may sinasalakay silang maliliit na pamayanan sa kabundukan. Tutulong kami ni Ringo, Ron at Rene. Naparito ako para hingin ang tulong nyo kung gusto nyo rin silang tulungan." "Kailan ba ang pagsalakay?" "Mamayang gabi." "Okay, sige Clea. Sunduin mo kami rito ni Roulette. Sasama kami." "Okay, sige Rosalia." Sagot ni Clea at bigla na itong nawala. Sabi naman ni Roulette, "Ang tapang ah. Susugod sa laban kahit wala si Lino?" "Oo naman. Para saan pa ang pagsasanay na ginawa ni Lino sa akin kung hindi ko gagamitin? Besides, kasama naman kita at ang mga elemental. Kaya malaki ang tiwala kung maililigtas natin ang mga bihag mula sa pamayanan nila Kai. At alam natin na malaki ang utang na loob natin sa kanila." "Eh di sige, tara, maghanda na tayo. Ilang oras na lang maggagabi na." Wika ni Roulette at pumasok na silang muli ni Rosalia sa loob ng bahay. Agad namang sumunod sa kanila si Dodong at Maribeth. "Ate Rosalia, sabi ni Lolo Ino, susugod raw kayo sa laban para tulungan ang mga Okami. Sama kami." "Naku Dodong at Beth, wag na. Mga malalakas na aswang na gabunan ang makakaharap roon. At kung hindi ako nagkakamali, outnumbered ang labanan roon. Delikado iyon masyado dahil wala si Lino. Dito na lang kayo. Kailangan na magbabantay rito. Kasama sa laban ang mga elemental na mga kaibigan natin. Ibig sabihin, walang magbabantay rito maliban sa inyo. Talasan nyo ang inyong mga mata at pakiramdam para hindi tayo masalisihan rito ng mga kalaban." "Ah, ganun po ba Ate Rosalia? Sige po, tama kayo. At kung narito si Kuya Lino, alam kong ganoon din ang sasabihin niya. Kaya magbabantay kami rito, lalo at narito ang pamilya ni Kuya Lino." "Oo, tama yan Dodong," sagot ni Rosalia. Sabi naman ni Roulette, "Dominic, tulungan mo na lang kami sa preparasyon. Kailangan namin ng maraming pinatulisang kahoy o kawayan, mga 1 dangkal mahigit ang haba." "Okay po, marami kaming nakahandang ganyan. Iyong inihanda namin noong sinugod kami rito ng maraming aswang na may kasamang albularyo." "Ah, okay sige. Ipaglagay mo ako sa sako, mga 20 piraso." "Okay po," sagot ni Dodong at agad nang umalis. Saka na tumuloy sina Rosalia at Roulette sa kwarto. "Rosalia, anong balak mo?" "E di mag-sniper gun ako para hindi ko kailangan na malapit sa mga kalaban. Tutal, kasama naman si Ringo, Rene at Ron na sasalakay sa gitna. Kaya mas magandang may backup sila na nakikita ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Bibigyan ko na rin si Rene at Clea ng earpiece para nabibigyan ko sila ng instruction base sa nakikita ko sa itaas. Ikaw naman, sasamahan mo ako sa puno. Kakailanganin ko na magbabantay sa akin. Baka may makapansin sa location ko at bigla akong puntahan sa puno nang hindi ko namamalayan." "Okay sige, sangayon ako dyan sa plano mo," wika ni Roulette at inihanda ang kanyang isusuot at dadalhing 245 caliber na baril. Matapos ang paghahanda ay kumain na rin sila para meron pa silang 2 oras na magpatunaw ng kinain bago sumabak sa laban. Sumapit ang paglubog ng araw. Nakatayo na sina Rosalia at Roulette sa labas ng compound
Habang hinihintay si Clea, ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng mabilis na yabag ng mga kabayo at bigla na lang lumitaw sa harapan nila sina Rene at Ron. Oh, Rene at Ron, nasaan si Clea? Ayun, sinasabayang maglakad ang malaki at mabigat na tropa. Mabagal maglakad kasi ang laki ng tiyan. May nagsalita naman sa unahan. Rene, narinig ko yun Boses ni Ringo. Sabi naman Rene. Bakit? Sikreto ba yung pagiging malaking nilalang mo at malaking tiyan? Ay, hindi naman. Napangiti si Clea noong makita sila. Sabi ni Roulette, nakakaingit ka naman Clea. Kahit kailan o kahit sa digmaan, walang pagbabago ang itsura mo. Palagi kang maganda. Diyosa ka talaga ng kagandahan. Abay oo naman Miss Roulette. Di ba nga diwata ako? Kaya likas na sa akin ang pagiging maganda. Sana all. Sagot naman ni Roulette. Sabi naman ni Clea, ano, tara na. Sa pamayanan na muna tayo ng mga okami. Dahil sasabihin ko sa kanila ang plano. Okay, sige. Sagot naman ni Rosalia. Kumumpas si Clea sa isang puno at may lumitaw na portal. Tara na. Wika ni Clea at isa-isa nang nagsipasok roon ang lahat. Sabi naman ni Rosalia, Lolo Ino, aalis po muna kami. Sige, mag-iingat kayo sa laban Rosalia. Opo, Lolo Ino. Tapos huli nang pumasok si Rosalia sa loob ng portal at sumara na rin iyon agad. Pagkalabas nila ng portal ay naroon na iyon sa unahan ng pamayanan kung saan may malaking puno. Agad naman silang sinalubong ni Kai. Magandang gabi sa inyo, Rosalia, Roulette, Clea, Rene, Ringo at Ron. Masaya akong narito kayo. Hindi ko akalaing handa kayong lahat na pumunta rito kahit wala si Lino. Oo naman, Kai. Alam namin na ito rin ang gagawin ni Lino kung narito siya. So, Clea, simulan mo nang i-discuss ang itsura ng lugar. Okay. Makinig kayong lahat. Katamtaman lang ang lapad ng area ng tuktok ng bundok. Nakaharap sa silangan ang pamayanan nila. May bakuran hanggang sa gilid ng bahaging likuran. Kaya ang plano ko, 2 grupo ang sasalakay. Isang portal ang una kong ibubukas sa may harapan para doon bumuhos ang karamihan ng kanilang mga kasapi. Tapos ang ilan naman ay doon sa igagawa kong portal sa may likuran para sila ang maghahanap at magliligtas sa mga bihag habang abala ang lahat sa labanan sa may harapan. Sumabat naman si Rosalia. Clea, kailangan ko ng mataas na puno kung saan kami pipwesto ni Roulette. Sniper's gun ang gagamitin ko o yung baril. May blue sodium solution ang mga balang gamit ko. Kaya siguradong mamamatay rin agad lahat ng matatamaan ko. Si Roulette naman ang magiging bantay ko dahil baka may sumalakay sa akin na hindi ko mamamalayan. Oo, naisip ko na rin yan Rosalia. May malaking puno sa may bandang likuran ng pamayanan. Nasa may gilid ng bangin ang pinakaibabang bahagi noon. Pwede ka roon. Kai, hatiin mo ang grupo mo sa 2. Isang ilalagay natin sa harapan at isa naman sa may likuran. Tumayo si Kai at tinawag isa-isa ang lahat ng kanyang mga kasama. 20 ang inilagay niya sa unang grupo. 6 naman sa kabila at pang-7 siya roon. Iyon na lang kasi ang natitirang kalalakihan sa kanyang pangkat. Clea, ito ang unang pangkat. Ito yung 20 sa harapan. Doon mo ba isasama ang mga kaibigan nating elemental? Oo, sa harapan sila Rene, Ron at Ringo. Okay, sige. At kapag nakuha ko ang mga bihag, ay doon na natin sila itakas sa may likuran. Tapos babalik kami ng mga kasama ko para tapusin ang laban. Hindi pwedeng buhayin pa natin ang mga iyon dahil magpaparami lang silang muli ng mga kasapi sa pamamagitan ng pangyayanggaw. Tapos muling sasalakay rito. Okay, sige Kai. Sumasang-ayon ako sa balak mo. Sagot ni Clea. Tumango na rin sina Rosalia. Ano, tara na? Tanong ni Clea. Sumagot naman ang pagsang-ayon ang lahat. Sige, uunahin ko munang ilagay sa pwesto nila sina Rosalia at Roulette. May tinukot naman si Rosalia sa kanyang bulsa.
Heto Clea, isuot mo muna to. Communication device yan natin. Para marinig mo ang sasabihin ko kahit ibulong ko lang. Ikaw naman rin ito sa'yo. Tsaka Kai, kayo ang mamumuno sa laban, kaya kayo lang ang magsusuot nito. Matapos maikabit ang communication device sa tenga, ay saka na hinawakan ni Clea, sina Rosalia at Roulette sa balikat at bigla na lang ang mga itong nawala. Pagkarating sa ikalawang bundok ay inilapag ni Clea ang dalawa sa tuktok ng isang malaking puno. Ano? Okay na kayo rito? Oo Clea, perfect na ang pwestong ito. Sige na, sunduin mo na ang iba. Uwi ka ni Rosalia. At pagkaalis lang ni Clea ay nagsimula na maglagay ng tali si Rosalia at Roulette para kung may makalaban sila sa itaas ng puno ay hindi sila bastang mahuhulog pa ibaba. Lalo at bangin pa naman ang ibaba noon. Pagkabalik ni Clea sa pamayanan ni Kai ay agad na siyang gumawa ng portal at ang lagusan noon ay sa harapan mismo ng pamayanan ng mga gabunan. Pinamunuan ang grupong iyon ng kababata ni Kai na si Yoyong. Pagkatagos lang roon ay agad nang nagsisigaw si Yoyong para makuha ang atensyon ng lahat ng aswang at matuon sa may harapan. Hoy, mga gabunan! Harapin nyo kami! Walang hiya kayo! Kapwa aswang sinasalakay nyo! Wala kayong kasing sama! May lumabas naman na isang lalaking may malaking katawan at isang magandang babae mula sa isang kubul. Akalain mo, nakarating kayo rito nang hindi namin namamalayan? Maaring may tumulong sa inyo na elemental. Pero gayon pa man, wala pa rin iyang silbi. Dahil mamamatay pa rin kayo sa kamay namin. Nakalimutan nyo na ba ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa? Sinasayang nyo lang ang magandang lahi ng mga Okami. Magaling kayo sa laban. May kakayahan kayong kumain ng normal na pagkain ng mga tao. Pwede kayong mamuhay at mambiktima ng mga tao nang hindi nila pagdududahan. Dahil kaya nyong umastang normal. At dahil hindi nyo naman ginagamit ang kakayahan nyong iyon, kaya kami na lang ang makikinabang. Gagawa ako ng bagong lahi ng Okami at gabunan. Magiging mas malakas ang mga susunod na henerasyon ng mga gabunan dahil sa dugong Okami na ihahalo ko. At kahit anong gawin nyo, wala na kayong magagawa. Matagal na namin kayo binabantayan at alam namin kakaunti na lang ang kalalakihan sa pangkat nyo. Kaya wala kayong magiging laban sa bangis namin. Mga aswang, tampusin na silang lahat. Huwag nyo nang paglaruan. Kailangan na natin simulan ang paghahanda para sa ritual na gagawin natin mamayang hating gabi. Nagsilabasan na nga ang mahigit 50 na gabunan. Tumayo ang mga iyon sa may harapan ng nakahilera at isa-isang nagpalit ng anyo. Naging mabalahibong mga nilalang at mukha na tila isang lobo. Kanya-kanyang angil ang mga iyon. Sa bahagi naman ng mga Okami ay sinabi ni Yoyong, Mga Okami, lalaban tayo rito hanggang sa ating kamatayan. Gagamitin natin ang ating lakas bilang mga Okami. Pero huwag kayo magpapalit ng anyo bilang lobo. Mahihirapan tayo roon na kalabanin ang mga gabunan, lalo at mas malalaki sila kaysa sa atin. Nagsimula ng umangil ang mga Okami. At nang sumalakay na ang mga gabunan, ay mabilis dinaanan nila Rini at Ron ang mga iyon habang may dalang malaking buho ng kawayan. Lahat ng nadaanan noon ay napatid at nabuwal sa lupa. Pero hindi naman malubha ang pinsala. Mas lalo lang naging mabangis, pero naging advantage naman iyon ng mga Okami. Dahil papabangon pa lang ang mga gabunan noong kanilang salakayin. Agad namang lumapit sa gitna ang kapre na si Ringo at pinaghahampas ng dala niyang malaking kahoy ang mga gabunan. Nagkakadurog-durog ang buto ng hindi nakakailag, pero karamihan sa kanila ay maliliksi at naiilagan ang mabagal na hampas ni Ringo. Nagsimula na nga ang mabangis na labanan sa pagitan ng mga aswang na Okami at mga gabunan sa harapan ng pamayanan. Samantala sa likuran naman, naroon na nakatagos ang grupo ni Kai. Sabi ni Clea, Rosalia, may dalawang nakatayo.
sa may pinto ng isang malaking kubo. Sa tingin ko, nariyan ang mga bihag. Kaya nila iyan binabantayan. Copy that, Clea. Ako na bahala. Sagot ni Rosalia at agad nang inasinta ang sentido ng dalawang gabunan na nakabantay sa pinto. May silencer na gamit ang kanyang baril kaya tahimik ang putok noon at bigla na lang tumimbuwang ang dalawang gabunan na nagbabantay sa pinto. Agad nang lumapit sa pinto si Kai tapos may dalawang sumunod sa kanya na okami. Ang iba naman ay sa ibang kamalig pumasok upang tignan kung may mga bihag rin na naroon. Naabutan ni Kai ang kanyang lolo Takeda na naroon nakatali ng nakapadipa. Walang pang itaas na damit at may malalalim na latay sa likuran. Tanda na pinahirapan ito. Lo, ako ito, si Kai. Narito ako para iligtas ka. Kai, apo, unahin mo ang mga kababaihan natin. Hindi sila dapat mapasakamay ng mga gabunan. Magiging alipin sila na papaanakin habang buhay. Magiging impyerno sa kanila ang buhay na iyon. Kaya unahin mo na sila at itakas na agad. Huwag mo na iyong alalahanin, Lo. Lahat kayo ay maililigtas ko. Dahil narito ang mga kaibigan ni Lino para tulungan tayo. Si Lino lang ang wala. Dahil nasa ibang lugar din sila, may tinutulungan. Inalalayan na ni Kai at noong dalawang okami si Apo Takeda at inilabas sa kamalig na iyon. Sabi naman ng iba, Pinuno, narito sa kabilang kubo ang mga kababaihan. Oo sige, pagtulong-tulungan nyo ng kalagan at ihatid sa portal para makaalis na agad. Sabi naman ni Rosalia, Kai, anong balita dyan? Narito silang lahat, Rosalia. Proceed na kami sa portal para mailabas na sila rito pati na si lolo ko. Okay sige, bilisan nyo Kai. Nawawala sa harapan ang pinuno ng mga gabunan. Baka naamoy na nila kayo, kaya humanda ka. Oo sige Rosalia, salamat sa babala. Sagot naman ni Kai at minadali na ang pagpapatakas sa mga kababaihan nila pati na ng kanyang lolo. Matapos niyang mailabas ang kanyang lolo sa portal ay nagulat si Kai noong may malakas na humawak sa batok niya at ibinato siya patungo sa isang kamalig. Sabi naman ni Rosalia sa com, Clea, isara mo na ang portal sa may likuran na ilabas na lahat ng bihag. Oras na para lumaban tayo lahat at lipulin ang lahat ng narito. Okay sige Rosalia. Sagot pa ni Clea at kusa nang sumara ang portal. Akalain mo, narito pala ang pinuno ng mga okami. May utak ka rin pala. Pero nakapagtataka lang, paano ka nakarating sa likuran nang hindi ko nararamdaman agad? Akala ko, hindi ka na makakabalik pa ng buhay mula sa Binigtikan City. Pero mukhang nagkamali ako. Pero ayos pa rin yun dahil ako na lang ang papatay sa'yo. At kapag naubos ko na lahat ng narito, ay saka ko muling susunduin ang mga kababaihan nyo na pinatakas mo. Wala pa rin silang kawala sa akin. Alam na alam ko naman ang pasikot-sikot sa teritoryo nyo. Wika pa ng pinunong gabunan. Tumayo si Kai at may binunot na punyal na ipinahiram sa kanya ni Rosalia. Isa iyong matibay na metal na nilagyan ng blue sodium solution para siguradong epektibo sa aswang. Nag-concentrate si Kai para magpalit ng anyo kaunti pero hindi bilang lobo. Lumaki lang kaunti ang katawan niya at mga kalamnan. Nagkaroon na rin ng makapal na balahibo ang mga braso at sa mukha. Yan! Ganyan nga! Yan ang gusto ko! Iyong siniseryoso ang laban! Wika ng pinunong gabunan at sumugod na sa direksyon ni Kai. Noong magsalubong ay malalakas na kalmot at suntok ang pinakawalan. Sinabayan naman iyon ni Kai at iniilagan ang bawat mga pag-atake. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Kai sa sikmura ng gabunan, sabay tumbling sa ere at nagpaiwan ng sipa sa panga. Kaya napaatras iyon at dumura ng dugo. Ngumising muli ang gabunan at mas lalong ginanahan sa laban. Noong muling sumalakay si Kai gamit ang malakas na suntok sa mukha,
ay sinalulang iyon ng aswang at hinawakan ng kanyang kamay. Sabay ang pagbaon ng malakas na suntok sa sikmura. Halos lumuwa ang mata ni Kai sa lakas ng suntok na iyon. Noong mapayuko siya ay saka naman siya binigyan ng isang napakalakas na sipa sa sikmura. Kaya muli siyang tumilapon sa kamali. Naku Rosalia, hindi na ito maganda. Mukhang hindi kakayanin ni Kai ang pinunong gabunan. Masyadong malakas oh. Hayaan mo lang Roulette. Huwag mong mamaliitin si Kai. Siya ang pinuno ng mga Okami. Hindi sila naghihirang ng pinuno na mahina. Kaya malamang may itinatago rin niyang alas para ipagtanggol ang pangkat niya. At kung wala siyang ganoon, mamamatay siya sa pagtatanggol ng kanyang lahi. Hindi rin tayo pwedeng pumagitna sa laban nila dahil labanan iyan ng parehong may dugong lobo. May naisip ako Rosalia. Di ba may naitabi ka dyan na isang bala na may lason? Subukan mong gamitin para mapahina kaunti ang pinunong gabunan. Sige, susubukan ko. Uwi ka ni Rosalia at ikinarga na sa baril ang balang may lason. Noong makita niyang papunta na sa kamalig na pinagbalandrahan ni Kai ang pinunong aswang, ay doon niya na inabangan. Dinampot ng gabunan si Kai sa liig, saka binayo ng malalakas na suntok sa sikmura. Panay ang salag ni Kai, pero nahihirapan siyang salagin iyon dahil sa lakas ng bawat suntok at nakasakal pa ang kaliwang kamay sa liig niya. Iniangat na noon si Kai at nakatutok na ang pinatulisang kamay sa kaliwang dibdib. Saka binaril ni Rosalia ang ulo noon, pero matalas ang pakiramdam ng pinunong aswang. Nakailag iyon, kaya daplis lang sa gilid ng leeg ang natamo. Napangiti pa nga iyon. Akalain mo, may mga kakampi ka rin palang normal na tao. Mabuti at nagdala ka ng makakain namin. Maidadagdag sa panghanda namin mamayang hating gabi. Mahal kong Veronica, asikasuhin mo nga muna yung dalawang pandagdag natin sa handa. Naroon sila sa itaas ng puno. Ikaw na bahala. Uwi ka ng lalaking gabunan, tapos lumabas mula sa dilim ang asawa nito. My pleasure, my loves. Uwi ka ng babae at biglang may lumabas na malapad na pakpak sa likuran nito. Sabi naman ni Roulette, Rosalia, humanda ka. Alam na nilang narito tayo. Tsaka teka, akala ko ba hindi lumilipad ang mga gabunan? Bakit may pakpak ang isang yan? E di hindi gabunan ng babaeng yan. Kinuha ni Rosalia ang reserba niyang baril at pinagbabaril ng sunod-sunod ang aswang na lumilipad patungo sa direksyon nila. Pero magaling iyon magmaneuver sa ere kaya hindi natatamaan. Si Roulette naman ay hawak sa magkabilang kamay ang mga pinatulisang kawayan. Pinutol noon ang tali sa kanyang bewang at humanda na. Hanggang sa salakay na sila noong babaeng aswang. Sinaklot na noon si Rosalia pero humarang si Roulette. Sabay baon ng dalawang pinatulisang kawayan sa magkabilang balikat ng babaeng aswang. Napahiyaw iyon ng todo at lumipad papalayo. Pero hindi bumitaw si Roulette kaya kasama siyang nadala sa paglipad. Kung ano-anong estilo na ng paglipad ang ginagawa ng aswang para lang maihulog si Roulette. Pero hindi siya nagtagumpay. Nakapulupot kasi sa bewang ng aswang ang dalawang hita ni Roulette. Tapos matiin pa ang pagkakasaksak ng kawayan sa mga balikat. Binitawan ni Roulette ang kawayan sa kanan dahil nakabaon naman iyon ng malalim. At muling kumuha ng kawayan sa likuran niya at isinaksak naman sa aswang sa may tagiliran. Patuloy niya iyong ginagawa hanggang sa makapagbaon ng 3 kawayan sa katawan mismo ng babaeng aswang. Wala nang ibang pagpipilian ang babaeng aswang kundi ang mag-crash landing sa may harapan ng pamayanan. Doon na rin bumitaw si Roulette noong nasa lapag na sila. Isa-isang binunot ng aswang ang kawayan na nakatusok sa kanya. Anong akala mo babae? Mapapatay mo ako ng ganun-ganun lang? Gamit ang kawayan? Hindi, mali ka babaeng ni Pakpak. Mamamatay ka gamit ang mga kawayang ibinaon ko sa'yo.
Dahil hindi lang yan basta kawayan. May kargang kemikal ang loob niyan. Hindi mo ba napapansin? Kahit nabunot mo na ang kawayan, ay patuloy pa rin sa pagkalusaw ang laman mo. Ang tawag dyan, blue sodium solution. Wala pang nakakaligtas dyan na aswang. Wika pa ni Roulette. Nanlaki naman ang mga mata ng aswang sa narinig na sinabi ng babaeng kanyang kaharap. Dahil maliban sa kakaibang kirot ng kanyang mga sugat, nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Kaya agad na siyang sumalakay kay Roulette para kahit mamatay siya, ay mapatay niya rin ito. Walang hiya ka! Kung mapatay mo man ako, sisiguraduhin kong isasama kita! Sigaw noon sabay sa lakay. Nakahanda naman si Roulette habang may hawak uli na 2 kawayang pinatulisan. Pagkalmot ng babaeng aswang ay agad iyong inilagan ni Roulette. Sabay saksak ng kawayan sa gitna ng lalamunan. At umikot, sabay saksak uli ng kawayan sa dibdib. Pinasundan niya pa iyon ng malakas na tadyak na tumama roon sa kawayan, kaya bumaon iyon hanggang sa tumagos sa puso. Napaluhod na lang ang babaeng aswang at binawian ng buhay sa kanatumba. Naramdaman naman iyon ng pinunong aswang. Veronica! Sigaw noon at pupuntahan sana ang asawa sa may harapan ng pamayanan. Pero noong mapalingon siyang muli sa binatang si Kai, mapula na ang mga mata noon, may naglalakihang pangil na rin. Sinuntok niya si Kai sa mukha. Pero sinalag ng kaliwang kamay ni Kai ang kamao noon, sabay binali. Hinawakan rin ni Kai ang mahabang buhok ng pinunong gabunan at buong puwersang sinagpang ang gilid ng leeg at pinangas. Nagkaroon ng malaking uka ang gilid ng leeg ng pinunong aswang sa laki ng kagat na ginawa ni Kai. Napatulala at hindi makapaniwala ang pinunong gabunan. Pero ang mas ikinagulat niya ay noong tumago sa dibdib niya ang pinatulisang kamay ni Kai at hinablot papalabas ang kanyang puso at isinubo. Bumagsak sa lupa ng walang buhay ang katawan ng pinunong aswang. Si Kai naman ay naupo sa tabi nito habang inuubos na kainin ang puso ng pinunong gabunan. Ipinagpatuloy ni Rosalia ang pag-asinta sa mga gabunan na naroon sa mga bubungan ng bahay na kumukuha ng advantage para talunan mula sa itaas ang mga ukami sa baba. Bawat isang bala ay isang ulo ng gabunan ang nabubutas at walang nakakaligtas. Naglakad na si Kai patungo sa harapan ng pamayanan. Dala ang ulo ng pinuno ng mga gabunan. Napatigil naman sa paglaban ang mga tauhan noong makita ang ulo ng kanilang pinuno na bitbit ni Kai. Sumigaw naman ang malakas si Kai. Mga ukami! Walang ititirang buhay! Halos magkasabay-sabay ang mga ukami sa pagkalmot sa lalamunan ng kanilang mga kaharap na gabunan. Kaya halos magkasabay-sabay rin na humandusay sa lupa ang mga natitirang aswang na gabunan. Si Ringo naman ay patuloy sa paghampas sa mga gabunan na nasa lupa, kahit wala na iyong mga buhay. Sabi naman ni Rene, Ringo, itigil mo na yan. Patay na ang lahat ng yan, oh. Palo ka pa rin ng palo. Baka mabuhay pa eh. Dudurugin ko muna ang ulo nila isa-isa. Ano ka ba? Sisilaban naman natin lahat ng yan bago tayo umalis? Ganun ba? Sagot naman ni Ringo at huminto na. Sinundo naman ni Clea si Rosalia mula sa puno at doon inilapag sa may harapan ng pamayanan. Sabi ni Clea, Kai, ikaw na mag-utos sa mga kasama mo. Tipunin lahat ng mga bangkay ng gabunan at ilagay sa loob ng mga kubo. Silaban na rin lahat para wala nang balikan na rito. Ang kahit mga malalayo nilang kakampi. Tumango si Kai at agad na rin nagsikilos lahat ng okami dahil narinig naman nila ang sinabi ni Clea. Matapos matupok lahat ng katawan ng mga gabunan, ay gumawa na muli ng portal si Clea papabalik sa pamayanan ng mga okami. Saka na nagsipasok ang lahat. Sabi naman ni Rosalia noong naroon na sila sa pamayanan. Kumusta ka, Kai?
nakita ko ang pagbabagong anyo mo kanina. Parang naging mas mabangis ka pa kaysa doon sa pinuno ng gabunan eh. Oo, ayos lang ako, Rosalia. Hindi ko alam kung anong nangyari kanina eh. Pero noong maisip kong mamamatay lahat ng aking mga kalahi, ay biglang nagbago ang pakiramdam ko sa aking katawan. Naging pula na ang tingin ko sa paligid. Unang beses ko yung naranasan. At least, may bago ka nang nadiskubre sa sarili mo. Magagamit mo yun para muling ipagtanggol ang pamayanan mo sa mga susunod na atake mula sa masasamang aswang. Pero, wala bang magiging masamang epekto sa iyo ang pagkain mo sa puso noong gabunan at pagkatikim ng dugo niya? Sa tingin ko ay wala naman dahil mas mataas na lahi ang Okami kaysa sa gabunan. Kaya wala magiging masamang epekto iyon sa akin. Maliban sa hanap-hanapin na ng katawan ko ang makakain ng sariwang laman at dugo ng tao. Kaya kailangan ko mag-cleansing at sumailalim uli sa self-control training ni Lolo. Mga 2 linggo rin bago mawala ang pagkauhaw ko sa laman at dugo. Grabe, ang tagal rin pala ng cleansing nyo, no? Oo, ganun talaga eh. Pagkatapos noon ay babalik na naman ako sa pagkain ng normal naming pagkain. Kamote, mais, prutas at isda. So, papaano kay? Mauna na kami. At kung sakaling may problema kayo rito ulit, huwag kang magdadalawang isip na humingi ng tulong sa amin. Handa kaming tumulong anumang oras na kailanganin mo kami. Ganon din kami, Rosalia. Handa ang pamilyang Okami na tumulong sa inyo kapag kami naman ang kinailangan nyo. Pero sa ngayon, magpo-focus muna kami sa paggawa ng aming mga tirahan at pagbibigay ng maayos na libing sa aming mga namatay na kasamahan. Okay, sige Kai. Nakikiramay din ako sa mga namatay mong kasamahan. Hanggang sa muling pagkikita. Wika ni Rosalia at pumasok na silang lahat sa portal na ginawa ni Clea papabalik ng San Sebastian. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 309. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.